So ang ating pong session will start from 5:30 p.m. Supposedly we'll start on time. 5:30 p.m. at matatapos po tayo ng 7. Kasi syempre yung mga iba may estudyante, yung iba may pasok sa trabaho Monday kinabukasan. Okay? So sige po, let us start, Mami. Sige po, tayo po ay tumayo muna saglit at tayo manalangin. Faithfulness, teaching ano ba mas. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na ibigay niyo po sa amin. Lord, thank you that you're giving us the grace that we need, Lord. From morning to afternoon, Lord, at times we felt tired, but thank you, Lord God, for the strength. Thank you for sustaining us, Lord. Sa lahat po ng aming mga kailangan, Panginoon, physical, Panginoon. Just, Lord, we want to ask for guidance, Lord, as we start this L4 for life group leaders. We are praying, Lord God, that you will be glorified, Lord, and that we may be equipped, oh Lord, to be a better leaders in our church and in our family members. Thank you, Lord God. We praise you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay umawit ng ating theme song. Memorize nyo na po ba?
begins here. Begins here. Life is what promise of your fullness of life. Thank you, Sister Grace. You may now be seated, class. Today is our first day of our class for L4 Life Group, what do you call that? Edition. Kasi po, meron din po tayo ongoing L4. Download it. Ayan, download the app. Meron din po tayong ongoing na L4 via Zoom for pastors and elders naman. So since this is our first day of class, ayan, alam niyo na kung anong mangyayari. Introduce your names po. Beginning with Brother Rafael po. Ayan po, isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. So ako po si Brother Ryan Rafael Cuyo po. Galing po sa ALC Queensborough po. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Kian Ramirez po at kinakagalak ko po kayong makita lahat. Thank you po. Hi guys, good afternoon. My name is Junel Artafaya from ALC Queensborough. Hello po, I'm Nia Samay Di Privado po. I'm from ALC Queensborough din po. Hello po, my name is Jenica Vinice Antwerpia from ALC Queensborough po. Good afternoon po. I am JC Arconado from ALC Queensborough din po. Good afternoon po, I am Samantha Solina. You can call me Sam po from ALC Queensborough din po. Good evening po, Rain Blanco from Iglesia ni Cristo. Hindi, joke lang. You can call me Rain, guys, Queensborough. Hello po, my name is Ralph Lauren Kailar Cruz po, from Queensborough ALC po. Hi po, good afternoon sa lahat. My name is Fredrin Barcoma, but you can call me Sis Dada from ALC Queensborough din po. Ako na ba? Sorry po. Miles Cuevas from ALC Queensborough. Thank you. Ako po, Isa Solina from ALC Queensborough. Ako po si Myra, you can call me Mai, from ALC Queensborough din po. I am Lota Dapula, call me Lot Lot.
From ALC Queensro po. Hello po, ako po si Joella Luzada. Pwede niyo po akong tawaging Ella. From ALC Queens Row. Hello po, I'm Sister M. Jane, ALC Queensro po. Good afternoon. Ako po si Mea Nelmida from ELC Queensro po. Hello po, good afternoon. Ako po si Jean Lapitan po, from Maine, ALC Philippines. Yan po. Parang mga oldies kami dito. Feeling ko oldies kami dito. I'm Sister Grace from Kings Row. Kings Row. Hindi pala. Ang ALC Maine. Ayan, welcome po dito sa Maine. Hello po, Zenny po from Maine. Mary Jane Pumasin po from Maine. Hello. Kilala na ako ng buong mundo. Ako ang mami ng mga mami. Pinakabata sa lahat. Praise the Lord. Taga rito. Hello, good evening to everyone. I'm Jasmine Curtis. Sa PBB ni Kuya. Hindi, pala. From ALC Maine, the diva of the Maine. Welcome. Samples. Next week na. Hello po, good evening. I'm Sister Bev Endozo from ALC Batangas. Gusto mo yun? I'm Brother Yuli from UCC. Praise God, ito pa. Ayan po. So, sa mga nakakaalam po, ay hindi nakakilala po sa akin, ako po si Pastor Jermaine from ALC Canada. Yun. Di ba? At siya po ang aking mahal na asawa, Pastor Renan. Ayan. Pastor Renan Kanapit. Sa ating pong class, kaya po meron po tayong mga bata, and thunders. Joke! Kasi po, we're glad to be with the younger ones. Kasi po, di po ba ang ALC Queens, so ay sila po ang pinakabata na member po ng ating church. So, I praise the Lord. We praise the Lord for their lives. As young as they are, they committed their 1 year, joke lang, 3 months sa atin pong, 2 to 3 months sa atin pong L4. Kaya po kami po ay nagagalak na nandito po kayo. At sa mga oldies na po sa ALC Maine, wag po tayong, wag po tayong what do you call that? Mahiya. Kasi we are helping them also to grow. Dahil sila po ay ating they are the youngest among our churches. Yeah, so para sa kaalaman po ni Engineer Jerem, this is our first day of school, so kailangan mo mag-introduce yourself. With talents. Ay magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, ako po si Jeremiah po. Jerem na lang po para maikli lang. Ako po ang leader ng Team Earth. Joke lang po. Sa youth camp po yan, sa youth camp. Pero joke lang po. Ayan. Handle ko po na life group is ang pangalan po namin is Pogi Life Group. Ayan. Meaning po, presence of God inside. Ayan. So, ayun po, magandang hapon po sa inyong lahat. Share lang po, bunso ka na, nakakilala. Hello po. Good afternoon po. I am Zion or Zion. Zion lang. Ang hinahandle ko naman po na life group ay singers. His only singers po. Yun lang. Ayan po.
And nais ko lang pong ulitin po no, na ako po ay nagpapaawanhin po sa lahat dahil po ang ating pong materials ay hindi pa complete. Hindi po na-print lahat yung ating materials pero sooner makukompleto na po ito. So, okay lang po ba yun sa inyo? So ngayon, unahin po muna nating distribute yung The Great Doctrines of the Bible na tuturo po sa atin ni Pastor Renan. Praise. So before po tayo mag-proceed, aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa hapon. Pray for your sa mga oras na to. Amen and amen. So, welcome to our Leadership Academy for Life Group Leaders. No? Lahat naman tayo na nag-handle ng life group na po. It is always a privilege na tayo po ay nag-handle ng life group. Why? Because ang ating pong life group is the only discipleship program po ng Abundant. Pioneered by our beloved Mami Evelyn at si Pastor. Pala po ang ating pastor na time we had our community ang ating mga senior citizen. Walang bata, lahat po. And, sige po, sa hapong ito, we will have, may isang topic pa po tayo bago tayo dumiretso sa una po nating topic for our Great Doctrines of the Bible. Pag-uusapan po natin sa ating topic po for the entire duration po ng ating life group, lesson 4. Unahin po natin ay ating pong Great Doctrines. Ito po ay may 6 topics, no? Ang gagawin po natin this one per session po may isang topic lang tayo para lang medyo hindi overwhelming, no? Hindi naman kasi lahat ay kaya ng info overload na tinatawag, no? Mas mahirap po kasi matandaan pag sobrang dami ng topic na pinag-uusapan. So ito po yung ating Great Doctrines and then we'll proceed po sa ating training manual and then eventually po sa emotional intelligence, like what I'm saying kanina po sa mga ngayon lang dumating. Sa emotional intelligence po, we will be selecting na mga representative from either from Queens Row, Maine, and from Molino, hopefully. Kayo po ay kasama sa magtuturo. May pipiliin lang po ang core na kung sino po yung mapapasama. So ito po yung pinaka-last nating itatopic. So mahaba-habang preparation. So ito po will become more interactive, no? So, gagawin po natin, kasi may teacher po tayo dito na stricto. Sister Bev, siya po ay guro, no? Kaya medyo nakaka-pressure magturo. Ayan. So, ito po, ini-introduce ko sa inyo ating po mga leaders, like what I said earlier. Kami pong 4 ang naatasan na magtuturo po ng lahat po ng topic natin for our L4. So, again,
Magtutuloy muna po tayo sa last topic po ng Together Mission. Simulan po natin, no? Ano daw po, what is next? Kayo po ba ay ready for a higher calling? Parang ayaw nila. Now, when you said higher calling, it doesn't necessarily mean that you need to have a title. Ako po naniniwala na ang paglilingkod sa Panginoon na hindi po nangangailangan ng title. Though, sabi nga nila, many are called, but few are chosen. So may mga tao po talagang hinanpick ng Diyos to become one of our leaders. No? 2003 po, nung makilala ko si Pastor Ruel, he's my manager sa corporate world. So 2003 pa lang, Pastor Ruel been asking me na lumipat sa Abundant Life para i-train for us to become pastor. So hindi po napangyari yon. 2013 po, when we decided to move dito sa ALC from Jesus Lord Church, si Pastor German po ay sa Victory Christian Fellowship. So 2013, nung kami po lumipat dito, and it took another 10 years nung bago ko po kami na-ordain as pastor. So it's 20 years in the making. So ang paglilingkod po sa Panginoon na sabi nga nila si Jonah, tumakbo ka man, you can run but you can never hide when the Lord handpicked you. So naniniwala ako na sa inyong sa mga kabataan dito, no? Sabi nga, let us remember our Lord, remember thy Creator in the days of your youth, no? Si Rain at si Aisen, they've been used by God sa dati na ng church, and until now, kita kayo naman na nakakasama nyo, no? Sila rin, they've been giving their hearts to the Lord. So hopefully na hindi tayo manghinawa sa paglilingkod sa Panginoon. No? Bata ka man, o sabi nga dito, mula bata hanggang patumba, naglilingkod sa Panginoon. So, ganun talaga. No? Titigil lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon kapag tayo ay kinuha na. So, walang resignation sa Lord. So, again, ako po magtuturo this session na to. Pag-usapan po natin, ano bang higher calling? So meron tinatawag na individual aim, which is to consider a more holistic concept of ministry and how it relates to your everyday life. So syempre, kung ikaw ay kabataan, dapat ang kasama mo sa life group mo ay kapwa din kabataan. Tama? Kami po, nung binigay sa amin ang Bayanan Life Group, which is our senior citizen, may mga nagtanong, hindi pa naman kayo senior. Pero bakit kami yung pinag-handle? No, may mga cases po kasi na pagkakataon na they will evaluate your capability on how you handle things, on how you can relate, no? Hindi ka naman ilalagay agad, isusugod agad sa isang mission or sa isang gera na hindi ka pinay-prepare, no? Alam naman natin ng culture sa Abundant Life, before we send you or before they send you, pinay-prepare tayo. Diba? Sa mga community outreach, binibriefing kayo ni Pastor Aida. Before hindi naman kayo pinakawalan na yung Pastor Aida na bahala na kayo, di ba? May mga training tayo. So these are part of the individual aim. Ano yung group aim? So to think together about ways in which life group members' lives can become more ministry focused. So kayo, na-enjoy nyo ang isa't isa. Tama? Sa life group nyo, nakaka-relate kayo sa mga estudyante, pag napag-uusapan yung examination na, di ba? Pressured na. So, you're giving each other encouragement. Sa mga nagtatrabaho, sa mga young professional, same thing, no? May mga challenges tayo sa mga companies natin. So, ganun din sa ating mga pamilya, sa mga nanay na, sa mga tatay. So, ito yung kagandahan ng naintindahan natin, ano yung purpose natin? Pampadami ka lang ba sa ALC Queensro? Naniniwala ko walang sitting ministry sa ALC Queensro. Magagalit ang pastor nyo. Sa ALC Main po, bawal po dito ang sitting ministry. Kaya po, even senior citizen, even po yung mga bata, tinuturuan sila mag-minister sa Panginoon. Amen? Next. So, ito yung mga bagay po na ginagawa natin to lead community outreach program. So, ito doon ay yung short-term mission. No? Spiritually, syempre, kapag tayo po, sino man nakasama na rito sa mga medical mission? God. Sa Queensro, si Rain pa lang, no? Sa medical, nung sa Queensro din, sa barangay. Oh, yeah. So, usually, ang ALC po, nagkakaroon tayo ng medical mission, hindi lang dito sa Bacoor. Nagkaroon po tayo sa Abra, sa Pangasinan, sa Samar. Yung aking pong dalawang anak, naisama ko po namin sa Samar nung nag-medical mission. So, even ang mga bata po, as early as their age po, tinitrain na po namin ang aming mga anak to be ready sa mga ganito.
So kapag tayo po nagbi-mission, ang iniisip po natin, makapag-minister tayo. Tama? But didn't you know that whenever you're being part of the mission, at the end of the day, pag uwi mo, ikaw pala yung na-ministeran. Why? Kasi kapag napunta ka sa isang lugar, for example, sa summer, hindi mo alam yung culture doon, hindi mo alam yung, di ba, yung una yung dialect, medyo mag-a-adjust ka din. But at the end of the day, after mo mag-invest ng time, ng talents, ng treasures mo sa gawain ng Panginoon, makikita mo, ikaw pala yung mas na-bless. No? Ikaw po yung nagkaroon ka ng impact. Ang sarap sa pakiramdam na nagamit ng Diyos ang buhay mo to touch other people's lives. No? Sa maliit na paraan, hindi man malaki ang sahod mo, ikaw man estudyante pa, pero yung naging kabahagi ka, ikaw yung isa ka sa mga nanalangin. No? Kasama yon spiritually. Siyempre, bago tayo pumunta sa i-launch ang isang gawain, pinagpe-pray po yan. Hindi yan basta, tara, nagkayayaan na kayo na pumunta ng mall. Parang ganun lang, hindi. So it's more, nag-i-invest po tayo ng time. Meron tayong morning watch sa LC Main at meron tayong prayer life group. So lahat po yan, nagkakaroon po ng prayer and fasting before natin ginagawa yung mga short mission. Isa po, syempre, hindi pwedeng emotionally, kung hindi ka emotionally stable, no? Meron kang pinagdadaanan, broken-hearted ka. No? Hindi ka makakapag-focus kasi wounded ka. No? Ay, hindi ba? Hindi daw. Hindi naman pala. Si Kuya Rain talaga, hindi naman pala. Ayun daw, si JC daw, wounded. Di ba? O, hindi. So, syempre, when we go to a short mission, dapat alam natin yung purpose. Yung puso natin, hindi natin ginagawa yun kasi we are led by emotion. Ay, kasi pupunta sila, dapat kasama ako. Hindi po ganun. Ang pinaka-goal natin emotionally, kasi love natin si Lord. Kaya gusto natin mag-short mission. Tama? Next, financially, syempre, hindi mo na ugali yung nag-aantay ka lagi ng libre. Walang ganung mindset sa abundant life. Na gusto, uy, Padre Rain, libre mo naman ako. Libre ka naman dyan. So, hindi tayo ganun ng mindset natin na asa tayo sa libre. We want to become a partaker. No? Even with the very small amount, nakapagbigay tayo. Sa paanong paraan? When we became faithful sa ating mong tithes and offering. Especially kapag may mga special mission, magkakaroon po yan ng mga special offering. So even the smallest amount na kayang ibigay, pero bukal sa puso mo, masaya si Lord doon. Kasi hindi tinitignan ng Lord kung gaano kalaki yung amount na binigay mo. Malaki nga yung binigay mo, 10,000 ang binigay mo. Pero yung more ka naman. Diba? Masaya si Lord. So even if ano man yung kaya mong ibigay at bukal sa loob mo, at alam mo na yun yung the best mo para sa Panginoon, then the Lord will honor that. Lastly, physically, syempre, kung halimbawa, pupunta ka sa mission, ikaw yung inuubo, ikaw yung medyo, kailangan yata kailangan ng confinement, di ba? Tapos pupunta ka sa medical mission, ba ikaw yung imbes na magamit na doon sa mga may sakit, ikaw yung kailangan i-confine. No? Kailangan physically prepared din tayo. So ito, yung mga example ng short mission, meron tayong medical mission, may haircut mission tayo, may food drive, no? I think nagawa na natin yon. Sa Queenstown, nagawa niyo na yun. I think doon sa Circle, yun namigay kayo ng mamahaling pagkain. Social, di ba? So, yan, evangelism program. So, isa sa evangelism program na ginawa po natin sa ELC Ternate, yung nag-movie tayo. So, nagpalabas tayo ng movie doon, tapos namigay tayo ng bigas afterwards. So, nakapag-share tayo ng Word of God. So ito po yung mga short mission. What short mission looks like, yan yung may pre-mission trip. Ano yung pre-mission trip? Yung may orientation muna. Ino-orient muna tayo. Siyempre, kailangan alam natin. Hindi tayo pwedeng pumunta sa isang lugar na hindi natin alam. May tinatawag kasi, I don't know kung na-discuss to sa inyo, about yun sa mga territorial places. So, may mga lugar, for example sa Siquijor, mga ganun lugar. So, Capiz, mga ganun. So, alam mo natin, di ba? May mga, I forgot the term eh. Yung pag bilanggit yung mga ganun lugar, ganun agad ang iniisip mo. Ganun agad yung, kulam, may mga aswang, mga ganun, di ba? So, those are the things na dinidiscuss dito. So, ano ba yung dapat mong i-prepare? Bago ka makasama sa mission, ano ba dapat prepared ka pa? Siyempre, kung halimbawa, estudyante ka, hindi ka makakasama kung may klase ka, absent ka. No? Hindi pa payag si Pastor Rowell nun. So, isa pa during mission trip, siyempre yung mga precautions. So, kung halimbawa, ikaw, meron kang sensitive ka sa pagbiyahe,
hindi ka pwede yun. So magdadala ka ng Bonamine or magdadala ka ng mga medicine mo. Kumbawa, may hiluin ka sa biyahe. So those are the things, no? Yung mga damit mo and everything, yung mga kailangan mo sa mission trip. Tandaan po natin, when we go to mission, wag po natin isipin na tayo nagbabakasyon. May goal po tayo. Ang goal natin, pupunta tayo doon na magamit tayo ng Lord mightily. Meron po kasing iba na mga nakasama ko in the past, hindi po dito sa Abundant Life. Ang ginagawa po nila, pag mission, ang goal nila is, makakarating ako sa ganitong lugar. Nasa checklist ko yan. Dubai, Canada, UK, mga ganun. So, biyahe ang gusto nila, hindi mission talaga. Iba yung purpose, no? At panghuli, syempre, kapag tapos ang mission natin, nagkakaroon tayo ng evaluation. Ano ba yung naging evaluation? Ano ba yung mga things na dapat natin improve? I think some of you, sa Queens, si Rain, familiar dito sa mga post-mission trip. No, dito sa Maine, sanay na po tayo sa ganitong mga preparation na ganyan. So, isa lamang po yan sa part ng goal mission. So, pangalawa, yung pag-assist sa ating mga pastor. Wala po ditong I pray. Siyempre, hindi naman po perfect ang Abundant Life. Hindi perfect ang ating church. Wala pong perfect na church, no? But I pray na sa Abundant Life po, makita po natin ang kahalagahan ng maging kabahagi po at katuwang na ating pastor. Ako po, before I became a pastor, malaki po yung burden ko kapag po nakakakita ako ng mga pastor na imbis na tinutulungan ay pinagtutulungan. Nasasaktan po ako doon. Kahit saan po ako mapuntang church, ma-invite po ako mag-speech sa ibang church, that's what I'm always reminding. Wala pong ibang magmamahal sa inyong pastor, kundi kayo pong mga tupa. Alam nga naman yung tupa ng INC ang magmamalasakit sa pastor nyo sa Queensro. Di ba? Hindi. No. So, ganun lang po yan. So, syempre, co-leading. No? Kapag ina-assign po tayo mag-lead, pag ina-assign tayo na tayo po ay mag-minister for that Sunday, no? Pag tayo po ay na-assign mag-lead sa mga gawain, hindi po tayo yung pa-importante. Yung late ka na dumating, gusto mo, ikaw pa yung una na kukuha ng mga pagkain. Lalo kung food drive. No? Ito po yung you position yourself on your pastor's shoes. Na you represent not just your pastor, but you are representing Christ. Importante po yun. Pangatlo, yung co-protects, no? Na we care for one another. Na para sa isang gera, pinadala kayo sa isang battlefield, hindi mo iiwanan, natalisod si Isa, tama? Si Sam, natalisod si Sam. Ahayaan mo lang si Sam, nalilito ko. So si Isa, si Sam, okay. So natalisod si Sam. Ahayaan mo ba na JC na gaganon-ganon si Sam, palakad, di ba? Syempre, tatawag ka ng tulungan natin. Ilabas ang karwahe. No? But kidding aside, we protect, we care for one another. Tama? Syempre, we commit. Pag nag-commit po tayo sa isang bagay, especially sa gawain ng Diyos, dapat seryosohin po natin. Huwag po yung dadala lang tayo kasi gusto lang natin para marami. No? Pamparami, hindi po. Ang commitment po natin, when we engage in a mission, sa ating pagtulong po sa ating pastor, ito po yung commitment natin sa Diyos. Amen? Panghuli po, syempre, we dwell in the presence of God. We dwell po sa nais po ng Panginoon, yung agenda po, kung ano po ba ang agenda ng Abundant Life. Sino po nakakaalam ng Next 30 Vision? Ano ba ang goal natin sa Next 30 Vision? Siya nga po pala si Slater Young ng Bacoor, si Engineer Jerem. Ano ang Next 30 Vision natin, Engineer? Excuse me. And ang pagkakaalala ko po, ang next 30 vision po natin is one church, one city. Amen. Praise God. So, yun po yung ating next 30 vision. Si Sister Lot, ilan yung life group na kasali ka? Na ikaw ang nag-lead? Hindi pa. Mag-lead pa lang. Amen. Sino dito yung mga leader na ng life group? Taas ang kamay. Leader na ng life group. So, ilan lang pala sa Queensro ang leader ng life group? Hindi pa lahat. Okay.
Yan. Pero dahil mag-undergo kayo ng training, sana pagkatapos ito, we are expecting na kayo ay magiging leader na ng life group. Si Sister Jasmine po, tayo ka kapatid. Si Sister Jasmine po, ang Universal Life Group member. Alam niyo po ba, lahat ng life group member siya. Bukod sa life group ng mga mentoring. Sa mga tatay. Seryoso po ako. Lahat ng life group kasali siya. Kaya magtatayo na siya ng sarili niyang life group. Amen. Praise. Meron na siya sa Ramos Compound. Ayan. So, isa pa po is yung leadership natin, ang Leadership Academy, which is eto nga po. So, we decide what group will be about. So, kapag tayo po mag-i-establish ng isang life group, ano po ba yung gusto nating life group? Unang-una, marami pong Kristyano, maraming member tayo na nahihirapan mag-join sa isang life group or mag-establish ng isang life group. Alam niyo po ba na madali lang mag-establish ng life group? Gusto niyo pong malaman? Paano daw, sabi ni Sam? Ibubulong ko sa hindi, biro lang. Alam niyo po ba na para po makapagsimula kayo ng life group, simulan niyo po sa pamilya niyo. Pastor, ang hirap. Mahirap talaga. Kasi kilala ka ng pamilya mo. Tama? Pero alam niyo po ba, ang sikreto, wala pong ibang higit at lubos na magmamalasakit sa pamilya mo para makilala si Kristo, kundi ikaw. Alam niyo po kung bakit mahirap mag-establish ng life group sa pamilya? Kasi hindi ka seryoso. Hindi ka seryoso na makita nila na ang totoong binago ka ng Diyos. Usapang po to real talk. Kaya po tayo nahihirapang mag-life group sa pamilya natin kasi hindi nakikita si Kristo sa buhay natin. Tama? Kasi ganyan din po ako nung una. But, kapag nakita po ng pamilya natin mismo na tayo tunay na binago ng Diyos, ma-appreciate po nila yon. Di ba napaka-ironic? Ang sigasig mo sa life group. Lahat ng life group talagang blessed na blessed sa'yo. Pero sa sarili mong pamilya, tisod na sila sa'yo. Why? Kasi we can pretend, we can project yung tayo sa mata ng ibang tao. But the reality is, nabibless ba yung mga taong mas malapit sa buhay natin? Kasi sa totoo lang po, kahit pa gaano karaming life to pang hawak natin, kahit gaano pa po tayo ka-anointed sa paglilid ng life group, kung sarili mong pamilya ay naiiwan. Huwag po nating antayin na dumating ng rapture. Lahat ng life group mo, blessed na blessed sa'yo. Tuwan-tuwa ka kasi lahat sila kasama. Pero paglingon mo, yung pamilya mo dun naiwan sa rapture. Masaya ka pa kaya? This is a wake-up call. Why we are doing this? Dahil po, yung mag-gather ng people, mahirap yan eh. Madali lang kung bawa, mga barkada mo, or pawa kabataan mo, pero napakahirap pong i-gather kung sarili mong pamilya. There's always a challenge. But, yung po tayo magsimula. Kasi yung ibang tao, yung availability na mahirap. Pero kung pamilya mo yung life group mo, nandun na mismo eh. They are already there. But, sabi nga dito, you cannot share something that you do not have. Kaya tayo nag-training, bakit tayo may ganito? To upskill us. Pastor, paano ba mag-start ng life group? Gusto niyo ba bang malaman ang sikreto ni Sister Jasmine? No? Well, siya po kasi, nandun yung commitment niya. Bagamat siya po ay may trabaho, nagagawan po niya ng time. We have to make ourselves available. Hindi lang tuwing gusto lang natin, dapat consistent po tayo. Amen? Next. Commissioning rites. So, ito po yung laying of hands, anointed with oil, pray over, and given a gift. Ito po ay naranasan natin sa ating churches. Tama? Naranasan yung malayhan si Pastor Aida. Naranasan yung malayhas dito sa Maine during our one worship. Kapag po tayo ay may mga malalaking event, no? May mga nagle-lay-hands po sa atin. Hindi po tayo basta-basta nagle-lay-hands. Meron po yung tamang kaparaanan. May mga training din po yan. At meron din po tayo yung anointed oil. Hindi yan basta nilalangisan ka lang. Meron po yung prophetic gesture. No? At yung pag-pray over, ang hirap malalangin kapag ikaw ay namumuhay sa compromise.
Imagine mo, ipagpipray mo yung kapatiran mo, ikaw nga hindi tama ang puso at tama ang relasyon mo sa Panginoon. Napakahirap po nito. Kasi we cannot mock God. We cannot mock God. Sa ibang tao, pwede tayo magkunwari. Pero kapag nasa harapan mo po tayo sa presensya ng Diyos, it is point blank. Basang-basa po yan. Especially po kapag tayo part ng music ministry. Alam niyo po ba na hindi man po kayo nagsasabi sa pastor niyo at hindi man alam ng pastor niyo ang ginagawa niyo behind his back or behind her back. If you are living in compromise during Sunday service, kapag kayo po'y tumutugtog at nagpapaawit sa Diyos, but you are living in compromise, hirap na hirap po ang inyong pastor i-deliver ang message. Why? Kasi merong hindrance. Kaya hindi man po kami, the Holy Spirit revealed to us, kapag merong compromise, napakabigat po sa pakiramdam. Kaya, huwag yun na pong antayin na kayo i-expose ng Diyos. No? So, importante po yan. Yung mga gift, no? Gift of the Holy Spirit, alam naman natin yan, no? Familiar tayo dyan. Alam niyo po ba na ang gift of the Holy Spirit ay available for us? Nasa sa inyo po yung kung hihingin niyo sa Panginoon. Kayo po ang hihingin yan sa Diyos. Available po yan. Ang Lord po, willing ibigay sa ating lahat ng gifts of the Holy Spirit. Ang tanong, are you prepared? Kaya po ang tanong dito, are you ready? For God's mission is now your mission. So again, hindi po natin ito ginagawa kasi tag-abundant life ako eh. Kasi alam niyo po kung bakit? Kapag tayo po'y namatay, mamaya, bukas, Pastor, wag naman ngayon. Saka na. Hindi po tatanungin, Lord, uy, taga-abundant life ka ba? Taga-INC ka ba? Taga-UCC ka ba? Ang tatanungin ng Panginoon, naging tama ba ano ang ginawa mo nung ikay nabubuhay? Anong nagawa mo para sa akin? This is a evaluation. It's just between you and God. Hindi pwedeng, Lord, kasi pastor ko naman si Pastor Aida eh. Taga-ALC Queens Row ko eh. Anak ako ni Pastor Ruel. Even Sister Zion, she will face God without yung credential ng daddy niya. Alam mo, yung po yung isang pressure sa mga anak ng pastor. There's so much expectation sa kanila. But again, we should not forget, they are also human. Hindi po sila mga superhero. They will have their own flaws. So, kung may mga time po na kayo ay hindi po nabati or meron mga pagkakataon na tayo ay naka-encounter, no? Hindi po suplado si Sir Zion. Hindi po yan suplado. Pag nakilala niyo po siya ng personal, very approachable po niya. Ano lang po talaga, may mga pagkakataon na, ang awkward naman, no? Uy, anak ako ng health pastor nyo, di ba? Ang awkward naman kung gaganon siya sa atin, di ba? So we have to be mindful also na even the children of our pastors are also a normal being. No? May mga times na wala rin sila sa mood, may mga time na pagod din sila. So, we should not treat each other na parang laging may high expectation. Kasi each one of us needs one another. Dahil, ito pong pag-uusapan natin ng mga different, hindi po natin pag-uusapan yung different doctrines ha. Ito po ay mga different doctrines, ito po yung mga symbolic nila based on religious affiliation, faith, and belief. So, sa hapon pong ito, gusto ko pong tapusin yung topic natin na first part regarding dito sa God's mission. So now that we know na ang Abundant Life po is a mission church. We are not just family church, but we also pioneer yung mga mission po, yung mga medical mission. So mag-engage po tayo. So pag mga gawain po tayo, lagi po tayo maging excited. Kasi each and every time that we allow the Lord to serve Him, tandaan niyo po itong sasabihin ko. Dahil ito po ay laging narinig po sa akin ng mga taga-Abundant Life Main, sa Prayer Life Group, sa Morning Watch. I believe in one thing, na kailanman hindi naging kalugihan na maglingkod sa Diyos. Amen? Gusto ko po i-encourage na pagmula sa araw na to, you always strive for excellence. Hindi man tayo perfect, pero dahil mahal natin si Lord, gagawin natin lahat ng bagay to improve ourselves, to become a better leader. Praise God?
Amen. All right. Sige po. I think I only have 40 minutes. So, papasok na po tayo sa ating topic. So, if you have the great doctrines of the Bible, meron pa po bang wala? Meron pa po bang wala na great doctrines? So, lahat meron na? Okay na, mami, no? Lahat sila meron na? Share muna daw. Okay. So, ang great doctrines of the Bible po ay nahati sa 6. Yung ating i-discuss, no? Andiyan ang repentance, ang faith, regeneration, justification, adoption, and sanctification. Actually, itong 6 na to ay na-discuss na natin during L3. So, lahat po ba kayo nakarating ng L3? Hindi po lahat, no? So, magra-run through po tayo dito sa topic na to. Importante po ito dahil dito natin malalaman ano bang stand ng church. May mga ibang churches po kasi, they don't discuss repentance anymore. Na okay lang magkasala. Kasi hindi naman kailangan humingi ng sorry sa Lord kasi hindi naman nawawala ang salvation. Totoo naman. But, may mga iglesia po, may mga ibang denomination, naniniwala po sila sa 2 uri ng kasalanan. Yung isang kasalanan, naniniwala sila na yung kasalanan daw na minana natin kay Eva at Adan, ito po yung kasalanan na tinubos ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At yung kasalanan na ginagawa natin araw-araw, yung second, ayun daw po yung bunga ng kasalanan na ginagawa natin araw na hindi daw po magdadala sa atin sa impyerno. So hindi na daw requirements na mag-sorry sa Lord. Ang tanong ni Pastor Ruel, naliligo ba kayo araw-araw? Kasi di ba, imagine mo kung ang kasalanan ay karumihan. Siyempre, hindi ka papayag na marumi ka. At sabi nga, the Lord is a God of second chances. Ang repentance po ay hindi po out of fashion. It is our way of acknowledging that apart from God, we can do nothing. Lagi po tayo magpalinis sa Panginoon. Dahil minsan, kapag nakakalimutan na po nating bumalik sa ating first love, makalimutan yung paghingi ng tawad sa Panginoon, minsan nagiging mayabang tayo. Nagiging, yung imbis na glory to God, glory to me na. No? Kapag daw po tayo ay ginagamit ang Panginoon sa ministry na hindi na po tayo nakakaramdam ng takot, hindi na tayo nakakaramdam ng, Lord, hindi ko kaya to, I need you. Na parang pupunta ka lang, tatayo ka. Kaya ko yan, alam ko na yan eh. You are just being self-dependent sa sarili mo. So nakakatakot po yan. Kaya sa hapon po ito, atin po pag-uusapan ang kahalagahan ng doctrines of salvation, which is repentance. Sabi po in the King James Version, the Bible words repent and repentance along with variation like repented and repented appear a total of 106 times. This includes 42 occurrences in the Old Testament and 64 in the New Testament. Sa palagay po ninyo, bakit kailangan pa rin natin humingi ng tawad sa Panginoon? What do you think? Sino pong gustong sumagot? Si Ate Mayan. Bakit kaya kailangan humingi ng sorry sa Lord? Kasi araw-araw po kasi lagi tayo nagkakasala. Kaya yung kasalanan natin, lagi nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Amen. May iba po bang sagot? Si Sir Lot. Bakit kaya tayo kailangan humingi ng sorry sa Lord at kailangan tayong mag-repent? Dahil gusto nating magpalinis sa Panginoon. Amen. Praise God. Si JC yung nagtatago. JC, bakit kailangan ka nag-sorry kay Lord? Ba't importante ang repentance? Kasi po para sa akin, sabi nga ni Lord, and deny ourselves, di ba po? And, Talaga ba? Oh, sabi ni Jesus po. At yung cross is i-bear natin araw-araw. So, pag biner po natin yung cross araw-araw, kailangan natin mag-repent kasi follower po tayo. Kasi sabi niya din sa Hebrew, holy siya. So, as a servant of God, holy dapat din po yung heart natin. Amen. Praise God. Gusto ko yung sagot niya, no? Nakakatuwa naman. No, totoo naman po na syempre sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, napakahirap po. Aminin man natin na hindi. Nadarating tayo sa punto na kapag Sunday service, pag tayo po'y nakakaranas sa maraming blessing, napakasarap magtaas ng kamay sa Panginoon at umawit, no? Hanggang sa mapatid na yung, anong tawag doon?
Vocal cords, kala ko anong tawag doon? Oo. Vocal cords, no? Kasi gusto mo magpuri sa Panginoon. Pero pag dumarating ka sa mga pagsubok, hindi ka naman umorder sa Shopee, pero sunod-sunod ang delivery ng pagsubok. Ang hirap magtaas ng kamay sa Panginoon. Totoo, di ba? Pero, kapag humingi ka ng tawad sa Panginoon, doon po natin nararanasan ng paglilinis ng Diyos. Doon po natin nararanasan na encounter natin ng Panginoon. No? Wala pong kasing sarap na maranasan mo yung yakap ng Panginoong Diyos. Hindi po dahil tayo ay blessed, hindi po dahil sa meron tayong pagsubok, but by simply allowing us to experience the love of Christ. Tama? Sabi nga po dito, when Jesus sent forth the 12 and the 70 messengers to proclaim the good news of the kingdom of heaven, He commanded them to preach repentance. No? Pahayag daw po ang pagsisisi. Kayo po ba pag kayo nagko-community outreach, binabagit niyo po ba ang tungkol sa pagsisisi? Kasi kung hindi, sa ibang church po, hindi na po pinag-uusapan yan. At alam niyo po ba, kung ang church po na kinabibilangan natin ay nagpipreach about repentance, then be grateful kasi nasa tamang iglesia po kayo. Nakakatakot po kapag ang isang church na kinabibilangan mo, hindi na po pinag-uusapan ng repentance. Ibig sabihin po, they really don't need Christ anymore. Hindi na po nila binibigyan ng kahalaga yung pagkamatay ni Christ sa Calvary. Pangalawa, the burden of the heart of God and His one command to all men everywhere is that they should repent. Sino po dito ang nananalangin sa ating bansang Pilipinas? Pinagpe-pray niyo pa po ba yung flood control? Okay, pinagpe-pray niyo po yung impeachment. Regardless of what the issue that our countries have, dapat po nananalangin tayo. Dahil wala pong ibang magmamahal sa ating minamahal na bansa kundi tayo. Importante po na tayo bilang mga lingkod ng Diyos, regardless makinig po kayo, regardless kaya na pong kulay mo sa politika. Ito na po yung pagkakataon na hindi na po issue kung anong politika kulay mo sa politika. Ang pinag-uusapan na po dito ay pagiging isang Kristiyano sa bansang Pilipinas. Dahil at the end of the day, hindi naman huhusgahan ng Diyos ang bansang ito. Dahil marami ang pula, marami ang dilaw, marami ang asul o whatever color that is. Huhusgahan ng Diyos ang bansang ito kung wala pong mga babae at lalaking maninindigan to stand in the gap. Kaya po, isa po sa burden ng Panginoon. Imagine mo, namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Pero people are taking Him for granted. Di ba? Minsan, nararanasan natin, napipiloso po pa tayo kapag nag-share tayo ng salvation. Pero wag po tayo manghinawa. Ang tandaan po natin, when we share the Word of God, we are doing what we expect to do. But we are not capable to transform other people's heart and to change their heart sa sarili nating kaparaanan. Tandaan po natin, when we share the Word of God, ang isipin po natin, Lord, it's all up to you. Bahala ka na, Lord. Ito lang yung kaya ko eh. This is my limitations. Ang kaya ko lang ibahagi is kung gaano mo ako minahal, kung paano ko binago, paano mo ako pinagpala. Di ba? Kapag nakatanggap pa ba ng iPhone 16? Yun na ba yung latest ngayon? 17 na pala, sorry. So kung ikaw nakatanggap ng iPhone 17, tapos bibigyan mo yung best friend mo, hindi ka ba magiging masaya? Ba, Chusi, parang masama loob rin, ayaw. Siyempre, di ba, masaya ka. Masaya yung nagbigay, masaya din yung pinagbigyan. Ganun din dapat pag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dapat nakikita sa mga mukha natin na masaya tayo na binabahagi natin si Jesus. Dahil nga sabi dito, indeed, failure on the part of man to heed God's call to repentance means that they shall utterly perish. So ito po yung mga Bible verses, supporting Bible verses that we can read on. You can take a picture if you want to read through mamaya. So, kaya po pinapahayag ang repentance at alam natin yung kahalagahan ng repentance sa doctrines of the Bible. Ikaw man ay estudyante, ikaw man ay young professional, ano man yung pinagkakabalahan mo sa buhay, ikaw man ay nagtatrabaho sa barangay, nagtatrabaho ka sa
Ayan. Supreme Court. Mataas na sa level yun. No? Kahit saan man tayo, alam niyo po kung saan kayo nilagay ng Panginoon, doon po kayo nilagay ng Panginoon kasi kayo po yung gagamitin ng Diyos. Amen? Next. Sabi dito, ito na, sa Q&A portion tayo. So, ang tanong, does the doctrine of repentance find such a prominent place in the preaching and teaching of today? Dahil po, walang mga foreigner dito. Ang tanong, mayroon bang mahalagang lugar ang doktrina ng pagsisisi sa pangangaral at pagtuturo sa ngayon? Sa palagay po ninyo, meron pa bang puwang o dapat pa bang ipahayag ang pagsisisi? What do you think? Is it still necessary? Yes. Yes. Pero parang iba parang pasagot doon. No, importante po yan. Hindi po nawawala. Tandaan po ninyo, when you share the word of God, when you prophesy, when you declare the goodness of God to all types of people, again, all types, hindi po sa gusto mo lang. So kung ba nasa sasakyan ka, bigla kang nilid ng Panginoon na maipag-pray. Or meron ka nakasalubong. There is one instance po na kami ni Pastor Jermaine, wala pa po kami sa ALC. Hindi ko pa po siya sinasagot. I mean, hindi niya pa po ako sinasagot. Kami po yung naglalakad sa EDSA. Meron po kami nakasalubong na foreigner na may dala pong bata. Ito pong foreigner pala na ito ay iniwanan ng kanyang asawang Pilipina at tinangay lahat ng pera niya. Dala-dala po niya yung bata, may dala siyang bote ng gatas. Empty bottle. And then, the Lord's impressed in my heart to pray for this American guy. So we prayed for him sa gitna po ng EDSA habang may mga dumadaan na bus. Kasama ko pa si Pastor Jermaine. Galing po kami sa VCF, Victory Christian Fellowship sa Ortigas, kasi Pastor po ay dating part po ng worship team sa Victory Christian Fellowship po during those times. So pabalik na po kami kasi nag-rent siya ng bahay sa Mandaluyong. We prayed for that person. And alam niyo po ba ang in return? Pinag-pray po niyang bansang Pilipinas. Sabi niya gano'n, I will not allow you just na ikaw lang yung magpipray. Ang hirap Tagalog-English yun eh. So hindi ako papayag na ako lang ipag-pray mo, sabi niya gano'n. Gusto ko ipag-pray ang bansa ninyo. Pinag-pray niyang bansang Pilipinas. So minsan po, kahit po medyo ironic, no, ang hirap mag-pray kung Amerikano ipag-pray mo, di ba? Parang limited lang, lalo na pag mga nag-headset dyan. Pag walang headset, limited ang English, di ba? But more than anything else, tandaan po natin, saan man at anumang pagkakataon na tayo po ay hinipo ng banal na Espiritu to pray for someone, we have to go. We have to do it. Why? Dahil hindi mo alam, baka yung tao na yun ay magpapakamatay na. Pero dahil pinag-pray mo siya, siya inaligtas. Amen? Next question. Sabi dito, ayun, nabawasan na ba ang pangangailangan para sa pagsisisi? Sa palagay po ninyo, nabawasan na nga ba? Hindi pa rin, di ba? Kasi mas marami pa rin ang mga non-believers sa mga Kristiyano. Sa Queens Row lang, di ba? Maraming churches, pero mas marami pa rin po ang walang personal na relasyon sa Diyos. Kaya po ang ating next 30 vision is to fulfill at least one church in every city. Sa Bacoor po, ilan tayo? 3. Meron tayo sa Berry Homes, meron tayo sa Queens Road, dito sa Maine. We have 1 in Dasma, we have 1 in Ternate, 3 sa Surigao, 2 sa Pampanga. Sa probinsya nyo, baka susunod na. Ikaw na lang palang inaantay. Amen. Last, has God lessened and changed terms of admission in His kingdom? Ang tanong, binawasan o binabago ba ng Diyos ang mga tuntunin sa pagpasok sa Kanyang kaharian? Ano daw pa ang requirements para makapasok sa langit? Or para tayo po yung makapunta sa heaven? Si Sir MJ. Must be born again. Ano daw po ba yung born again? Kilala natin ating Panginoon at Tanong ko po, requirements po ba ang water baptism para po tayo ay maligtas? Sa palagay po ninyo. Requirements ba? Ulitin ko na-discuss na po ito nung L3. Tanong ko po, sa palagay po ninyo, requirements ba ang water baptism para po sa kaligtasan? Sino po nagsasabing yes? Taas ang kamay. Sino po nagsasabing no? Sino po hindi sigurado?
Absent. Ha? Absent. Ang hirap pag nabibingi ka na. Absent yung iba. Okay. Sa mga nagsasabi na, yes, requirements po ang water baptism. Pero pong kwento sa Bible, kung maalala po niyo sa cross na nakapako si Jesus, naalala po yung dalawang magnanakaw? Sa palagay niyo po kaya na water baptism yung magnanakaw na isinama ng Diyos sa kalangitan? Sa palagay po ninyo, nag-life group kaya yung magnanakaw na yon? Siguro hindi yung umatin sa Queenstraw. Hindi naligaw sa Queenstraw, no? Pero pansinin po nyo, hindi po requirements ang water baptism. Why? Sabi po, di ba, yung tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas at tayo po ay magpasakop sa Kanya. Nothing more, nothing less. Hindi mo kailangan maging member. Sabi nga, kahit maging member ka ng Abundant Life Church Philippines, but if you're living in compromise, if you're not living with Christ-likeness, sa impyerno pa rin ang punta natin. Tandaan po natin, maglilingkod ka na lang din sa Panginoon, ba't hindi mo pa ibigay ng pinakamainam? Kasi sabi nga po, ang nature daw po ng repentance is to touch the intellect. Bago po natin tinanggap si Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, nakapakinig po tayo ng mabuting balita. Tama? Hindi mo naman tatanggapin ang isang bagay na hindi mo narinig salita ng Diyos. Hindi mo narinig ang mabuting balita mula sa Biblia. Kaya nga bakit paulit-ulit every Sunday pinapahayag ang pagmamahal ng Diyos? Bakit every Sunday po, no, sabi dito sa Matthew 21 verse 29, He answered and said, I will not. But afterward, he repented and went. The word he used for repent means to change one's mind, thought, purpose, views regarding a matter. It is to have another mind about a thing. Nabago po yung mindset natin. Kaya nga po, pansinin po ninyo, mas mahirap pong mawin ang isang backslider kesa sa non-believer. Kasi may resistance. Alam ko na yan, narinig ko na yan. May pagtigas ng puso. Kaya mahirap pong basagin ang puso ng isang dating Kristiyano na tumalikod sa Panginoon. Kaya wag mong hayaan bilang lingkod ng Diyos na dumating ka sa ganung aspeto. Lagi tayong magpabasag sa ating puso sa Panginoon. That's why we need to repent. As long as nire-remind ka ng Panginoon na nagkakaroon ka ng conviction, nakukonvict ka na nagkasala ka, be grateful. Ibig sabihin, pusong laman yung meron ka. Pusong bato. Always feel grateful when we feel the conviction of repenting. So, isa po dito, no? So, sabi niya, he repented. So, it's a personal decision. Hindi siya pinilit. Walang pursahang nangyari. No? Dahil nga po, ang sabi dito, so we may speak of it as a revolution touching our attitude and views towards sin and righteousness. This change is well illustrated in the action of the prodigal son and the publican in the well-known of the story of the Pharisee and the publican. Sino pong nakakaalala ng mga kwento, mga parables in the book of Luke 15 to 18? Ito na po, nilatag ko na. So, narinig natin yung mga parable of lost sheep, lost coin, lost son, yung parable of the shrewd manager, parable of the rich man and Lazarus, lahat po ito ay napakinggan na po natin ang mga teaching na to. It always points out to repentance. Nakita po natin ang kahalagahan at ano po yung blessing na nag-aantay kapag tayo nagre-repent sa Panginoon. When we reconcile with God. Sino po dito ang naniniwala na hindi po mahirap magpatawad? Taas ang kamay. Sino po dito ang naniniwala na mahirap, pastor, magpatawad, lalo na kung nasaktan ka ng sobra? Naniniwala po ba kayo na mahirap magpatawad? Alam niyo po ba na may sikreto kung paano po hindi maging mahirap magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin? Gusto niyo pong malaman? Parang ayaw nila Indra Jerry.
Ako po'y naniniwala na kapag ang puso po natin ay pinuno natin ng pagmamahal ng Diyos, walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos posible para sa atin. Ang tao pong nakasakit sa atin, hindi po yan ang kaaway natin. Madalas, alam niyo po ba si Satanas, kapag alam niyang hindi kanya kayang pabagsakin, kasi matindi yung pananampalataya at pagmamahal mo sa Panginoon, gagamit siya ng taong malapit sa iyo. Kasi kapag ang isang tao na malapit sa iyo at sinaktan ka niya, mahirap tayo na magpatawad. Lalo na kung malaki yung pagtitiwala mo sa kanya. Quick testimony. Si Pastor Renan po, nung aking pong kabataan ko, before po kami kinasal ni Pastor Jermaine, I'm sharing this for you to see how repentance and genuine forgiveness works. Nasaktan ko po si Pastor Jermaine by leaving her and having another relationship with another girl. Pero hindi po kami kasal. For 6 months. Wala pong babae dito ang madaling magpapatawad kung kayo po'y nasaktan dahil kayo po ay binetray because of infidelity. Tama? Lahat po nanalangin para sa akin na hipuin ako ng Panginoon. Mga head pastor, nasa jail pa po ako. But, the Lord encountered me one afternoon and I just found myself kneeling down before God, asking for forgiveness. How it happened? Hindi ko po alam kung naranasan nyo na. I hear an audible voice of God saying, if you continue your relationship with that girl, you will. Lumuhod po ako, humingi ako ng tawad sa Panginoon. Dali-dali po akong pinuntahan si Pastor Jermaine to ask for forgiveness. The Lord restore us, but it is a progress. Kasal na po kami at may anak na kami. Pag nababanggit po yung pangalan ng girl, galit na galit si Pastor Jermaine. But by the grace of God, the Lord blessed the broken road. Walang imposibleng bagay ni kayang gawing posible ng Diyos sa atin. When we allow ourselves to be filled by the love of Jesus, at hindi po magiging mahirap pagpatawad sa mga taong lubos na nakasakit sa damdamin natin. Kung hindi po ako napatawad ni Pastor Jeremy, sa tingin niyo makakapagturo kaming dalawa rito. Kaya ganun ko na lang po kamahal ang asawa ko. Kasi po, yung pagmamahal at pagpapatawad niya sa lahat, sa kabila pong nagawa ko, nagawa po niya yung ibigay sa Panginoon at patawarin po ako for what I have done. So, hindi po imposible kasi meron pong testimony. Yan po ang kahalagahan kapag inaalaw mo ang Panginoon na baguhin ang buhay mo, ang puso mo, dahil hinahayaan mo, Lord, kapag tayo dumadaan sa pasubok, sinasabi mo, Lord, why me? Bakit ako, Lord? Hindi po pwedeng siya naman. Paano ko sabihin ni Lord sa iyo, why not? Bakit hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos para mabago ang buhay ng ibang tao through your personal experience? Kaya po mga magulat kapatid, itong mga kwento po, hindi po basta kwento lang sa Bible yan. Ito po, dahil nabasa natin, napakinggan natin, doon natin nakita, nga no, importante pala ang repentance. Importante pala ang paghingi ng tawad at ang pagpapatawad. Dahil po maraming Kristiyano, hingi ng sorry kay Lord, pero hindi kayang magpatawad. That's the reality. Why many Christians are still wounded? Because hindi nila totohanang naranasan ang kapatawaran nagmumula sa Diyos. Dahil kung ikaw ay totoong Kristiyano, kung ikaw ay hindi professing Christian lang, kung ikaw ay totoong nagmamahal sa Diyos, ngayong oras na to, kung meron kang taong merong sakit sa mga ng loob, may mga taong hindi mo pa napapatawad, this is the time, this is a timely message from the Lord. Forgive, for I have forgiven you, says God. Tandaan po natin during the Pentecost, no? Isa po sa mga kwentong ito, kung saan po si Peter po, no, on the day of Pentecost, he called upon the Jews to repent. No? Sinabi po sa mga Jewish people,
Be virtually called upon to change their minds and view regarding Christ. Pero alam naman natin ang mga Israelites ang titigas ng ulo. Di ba? Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Matigas ba ang ulo mo? No, marami po sa mga Kristyano, even our generation today, ay ganito din, hirap na hirap pagpatawad. Sabi nga to, they had considered Christ to be a mere man, a blasphemer, an impostor. They invented the few preceding ways that to prevent to them so that said to them that he was none other than the righteous Son of God, their Savior and the Savior of the world. Nung panahon po ni Jesus Christ, hindi rin naman po siya tinanggap sa sarili niyang bayan eh. Di ba? Kaya yun yung excuses ng maraming Kristiyano. Si Jesus nga eh, hindi tinanggap sa sarili niyang bayan eh. Kaya ako, pastor, hindi rin ako makapag-share ng word of God sa sarili kong pamilya. That's the deception of the enemy. At marami na pong nabudol si Satanas sa mga papagitan na yan. Tandaan po ninyo, malapit ang dumating si Lord. Papayag ka bang maiwan ang pamilya mo? Papayag ka ba na yung lahat ng mga tropa mo, kabarangay mo, pero sarili mong pamilya, hindi mo madala sa church? Alam niyo po ba, sana, dahil kayo ay nasa abundant life, this is a family church. Question is, kasama mo ba ang pamilya mo naglilingkod sa Panginoon? Baka ikaw lang mag-isa. Time for us to snatch our family from the fire of hell by winning them to Christ. Imposible. Kaya nga tayo nagtitraining kasi we are equipping each one of you on how to be bold in sharing the Word of God. Amen? Kaya nga po, isa sa mga nature ng repentance po is touching the emotion. Diba? Marami pong Kristiyano kapag altar call, nag-uumiyak, naglulumuhon, no? Palahaw ang iyak. Sino po dito may ingay umiyak pag nag-altar call? Alam niyo po ba ang pinakamaingay at pinaka-iyaking yung talagang sobrang kapalahon makaiyak? Sabi nila yun daw mas maraming kasalanan. It's not true. Why? Dahil ang totoong nagsisi sa Panginoon, nakikita ang pagbabago sa buhay. Marami pong Kristiyano na pag nag-altar call, bumagsak. Talagang nag-ganon pa, di ba? May mga talagang full effects. Talagang lahat ng emosyon doon, kitang-kita mo, luha, sipon, lahat. After that, same pa din ang buhay. Tandaan po natin, ang tunay na merong pusong handang magpabago sa Panginoon, hindi po lahat lumuluhod. Marami pong tao na lumuluhod sa Panginoon, pero naiiwan ang puso. Kaya hindi nababago. Tandaan po natin, kapag tayo po ay lumapit sa altar call, it is one way of letting the Lord transform us from glory to glory. Kaya po, isa po dito, nambalin ko na, at ako po ay hinedsa pa na. So, ang Hebrew equivalent is even stronger and means to pant, to sigh, or moan, no? Ito po yung mga may emotional level na. Hindi naman po ibig sabihin na wag na tayong umiyak kapag tayo po ay na-touch, especially kapag yung message po is very very powerful, very moving. Minsan nga, hindi pa nagpipreach yung pastor, praise and worship pa lang nag-iiyakan na. Alam niyo po ba na ang pinakamalalim na pagsamba sa Panginoon, especially kung ikaw yung worship leader, it is not because of your it's not because you're hitting high notes. It is when you lead the worship at kahit wala ka na sa harapan, ang mga tao ay ramdam na ramdam ang presensya ng Diyos. Yung po yung pinakamasarap bilang isang worship leader. You don't need 40 minutes na mag-lead ng worship, pero hindi nararamdaman ng tao. But even you yourself, naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa personal mong buhay. Like what I said, you cannot share something that you don't have. To lead people in church, to worship, to lead people in preaching the Word of God, paano matatransform yung buhay ng mga tao na nakapakinig ng mensahe mo kung ikaw mismo hindi na bago? Kahit pa ilang life group po ang salihan ninyo, kung tayo po mismo ay walang tamang relasyon sa Diyos,
It will be nonsense. Ang huli po, bukod sa intellect, emotions, pangatlo is touching the will and disposition. Siyempre, naintindihan mo na ang kahalagahan ng salvation, naintindihan mo na ang kahalagahan ng repentance. Unti-unti yung bumababa. Natatanda, alam niyo po ba bakit inilagay ng Diyos ang utak mas mataas sa puso? Kaya po maraming bigo eh. Inuuna ang puso bago ang isip. Alam mo nang bawal, nakikipagrelasyon ka pa. Diba? Bakit alam mo na may scam ka? Pero inuna mo kasi, Lord, ano eh? Ito yung gusto ko eh. Ito yung desire ng heart ko eh. Pero binigyan ka na ng leading ng Holy Spirit, doon mo ituloy. Pero tinuloy mo pa rin. Kaya ka natalo. Minsan, we have to balance things. We should always make a decision not out of emotions, but out of the leading of the Holy Spirit. Kung tama po ang ating puso sa harapan ng Diyos, at tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, at nagbabasa ng salita ng Diyos, that's why we have to be rooted in the Word of God so that we will transform by the Holy Spirit. Importante po yun, na hindi lang tayo led by emotions. Mahirap din naman yung puro head knowledge lang. Delikado po yun. Kaya po sa lahat ng ating gagawin, dapat nag-ignite yung ating isip, ang ating puso, at yung salita ng Diyos. Tatlong bagay po yan. Kapag po tayo ay meron pong inimpress ang Lord sa atin, we always check it. Sinasabi, meron bang biblical proof na totoong si Lord na nagsabi niya? Meron ba talagang proof na ganito ang sinabi ni Lord? At meron bang spiritual leader mo na nag-confirm sa'yo? Kasi magko-confirm po yun in 3 levels. Unang-una sa'yo, sa salita ng Diyos, at sa pastor mo. Kung lahat po ito ay pare-pareho, then sure ball ka na hindi ka mamamali sa desisyon mo. Kaya po sabi dito, repent means to turn 180 degrees, hindi 360. Babalik ka lang sa dati. Kaya nga di ba yung prodigal son, bakit inalaw ng Diyos yung prodigal son na mahirapan? Imagine mo kinakain mo sa bahay mo, mga high grade na A5 na steak, na Wagyu. Tapos you end up kumakain sa kung ano kinakain ng mga baboy. Bakit po natin nararanasan maraming pagsubok? Paulit-ulitin ng nararanasan kasi hindi tayo natuto sa unang pagkakataon na naranasan natin siya. Kaya po sa apong ito, nire-remind tayo na yung ating will ng Panginoon at yung disposition natin sa buhay, dapat naka-align po yan. Dapat pantay. Pero madalas, we choose our permissive will versus the will of God. Lord, let your will be done. Ikaw, Panginoon, na masunod sa buhay ko. Pag sinabi na ni Lord, Lord, baka naman. Diba? We always haggle. We always wrestle with God. Kaya po tayo nahihirapan. Kaya po sa hapong ito, sa gabing ito, bukod sa disposition po, may 3 pong bagay, no? Yung in the confession of sin to God, importante po yan. That we always confess our sin to the Lord. Importante po yan. Pangalawa, in the forsaking of sin. So hindi lang basta in-acknowledge mo na ikaw ay nagkasala, dapat hindi mo na inuulit yung kasalanan ginawa mo. Kasi, for example, yung nangyari sa akin, sa tingin niyo po ba, ano pang bukang ihaharap ko? Ngayon may pamilyadong tao na ako, kung ako po ay mga ngaliwa or false of infidelity. Ahiya sa Panginoon. Pangalawa, may anak akong babae. Pakasakit naman nun kung mangyayari sa anak ko yun pag mag-asawa siya. That's why we always have to be grounded with our faith. Importante po yun. Kaya po mahirap po kapag ang isang tatay po ay ng ibang bahay. Kapag ang isang tatay po ay walang banal na takot sa Diyos. It will not just break his family, but it will also affect yung future po ng kanilang anak. Pangatlo, in turning unto God, lagi po tayong bumalik sa cross. Kapag tayo po ay nagiging masyado na complacent, masyado na tayo nagiging self-centered, we always have to go back to our first love. Mas masarap daw po na tayo ay laging nagpapasiyasat sa ating Panginoon. Dahil doon lang po natin higit na maunawaan the purpose of our existence is to be used by God to win more souls for Christ. Kaya sa hapon pong ito, mga minamahal,
ang repentance po ay napoproduce through a divine gift. At yung divine gift po na ito ay mararanasan natin sa patuloy po nating pagsaliksik sa ating Panginoon. And lastly, ang Holy Spirit po. Hindi po natin, we cannot mock the Holy Spirit. Especially kapag ang Banal na Espiritu po ay kumilos sa ating kalagitnaan. Alam niyo po ba na nothing remains the same when they have been touched by the power of the Holy Spirit? Only the Spirit of God can touch people's lives. Kaya pag tayo po ay nagmi-minister, nabibigyan tayo ng pagkakataon sa ating life group. Alam niyo po ba ang kagandahan ng pagla-life group? Nabibigyan po natin ng pagkakataon yung ating nila-life group on how to mais po yung burden nila. Especially, sino dito magsasabi na perfecto ang pamilya nila? Sino magsasabi dito na walang pagsubok sa pamilya nila? Pag Sunday po, hindi po yan napagpag-usapan. Kaya po tayo nagla-life group para po tayong maging instrumento to help our brethren, especially kung ang kanilang pamilya po ay may pinagdadaanan. Ito po ako magtatapos, mga magulat kapatid. Meron po kaming nila-life group sa General Trias, Cavite. She was my college friend. 20 years po nung kami uli nagkaroon ng connection sa social media. Nabasa ko lang na siya po ay may pinagdadaanan. And sadly, she's now having a stage 4 breast cancer. So nagsimula po to, nag-message siya sa akin. Sabi niya, baka pwede mong i-dedicate yung bahay namin. Aba, dali-dali ako nag-yes. Bumabagyo po ito, literal, ganitong buwan. Mag-first year anniversary na po kami. Ang i-dedicate ko po pala ay 4 na bahay sa loob ng isang araw habang bumabagyo. Pero dahil tumugon ako, nung gabi din po yun, 50 miyembro ng pamilya nila ang nagbalik loob sa Diyos at nagsuko ng kanilang buhay. Kaya po ngayon may life group kami sa Gentry. This coming July 25, they will have their water baptism. And our goal ay hindi po basta life group, to bring this family, to turn this family into a house church. Yun po yung aming objective. So tandaan po natin, pag tayo po yung nagla-life group, sa pag-build pa lang ng life group, huwag tayo mag-end doon. Dapat meron tayong from end to finish. Ano ba ang goal? Ba't ka nagla-life group? Ano ba yung purpose? Ba't ka nagla-life group? Para lang masabing may life group ka? No. Simply because we want to see them. We want them to see Christ in us. And we want them to win more souls. Dahil naranasan nila kung paano ginamit ang buhay natin to touch their lives at sila din mag-domino effect. Yun yung purpose. Kaya dahil po dyan, see you next week with our beautiful Mami Evelyn, provided na si Mami Evelyn po ay okay na. Medyo masama po ang pakiramdam ni Mami. So, we'll have another discussion next week, no? Ako po ba yung nag-overtime? 2 minuto? Diba? Ganun po talaga. Kapag may gumaganon sa likuran mo, di ba? Ayun, no? Ayun. So, again, mga minamahal, tayo po, ang buhay po natin ay hiram mo lang natin sa Panginoon. Hindi po natin kailangan ng title sa paglilingkod. Lagi po nating naisin, yung pong mamang nandun, yung pinakamatandang pastor ng Abundant Life, maging katuwang po niya tayo. No? Hindi po niya tayo kailangang isa-isang isugo. Magkaroon po tayo ng initiative. Dahil ang Abundant Life Church Queensrow po ay pinanganak sa puso ng Diyos. Kaya hindi aksidente na sa dinami-dami ng church, nasa ALC Queensrow ka. Pwede naman sa COG. Pwede naman sa ibang church. Pwede naman sa INC. Sa INC daw siya. Kidding aside, tandaan po natin, parang ikaw yan, pastor. Zoom account nyo yun eh. Anyway,
Mga minamahal, maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng oras. Tandaan po ninyo, ginagawa nyo po ito kasi love nyo si Lord. Ayaw nyo pong maging basta lang lingkod ni Diyos, ng Lord. Gusto po natin ng excellence sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan po ninyo, si Pastor Ren po ay sumunod lang dahil mahal ko si Lord. Ano man po yung mga imperfections natin, hindi naman yung tinitignan ni Lord. Hindi naman nahanap si Lord ng mga milyonaryo. Bago yung tawagin, hindi ito mahanap si Lord ng mga perfect. Ang hinahanap ng Panginoon, yung mga tao na handang magpagbago sa Kanya. So tandaan po natin, importante po ang repentance. At sana po sa gabing ito, bago kayo matulog, palayain na po ninyo yung mga taong nakasakit sa inyo. Hindi ko po alam kung sino po ang dapat makarinig ng mensahe ito. Kung ikaw po ay meron pang kinikim-kim na galit sa puso mo at sama ng loob, release them. At sa pagpapatawad po natin sa kanila, unang-una nating patawarin nating sarili. Kasi nagbatigas tayo sa Diyos. Alam naman natin na ang sabi ni Lord, di ba? Forgive, for we have forgiven. Tayo po'y pinatawad lang din ng Diyos. Kaya po sa gabing ito, sama-sama po tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin dahil tayo po ay pinagpala sa gabing ito. Next week po, before we start, magkaroon po tayo ng review. No? Random calls po ito. Kung sino po yung mga nakaalala, ano po yung natutunan niyo, ano po yung nag-strike sa inyo sa mensahe po ng repentance. Let us all bow our heads and pray. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa pagkakataon sa isang pribilehiyo na makapaglingkod sa iyo. Lord, salamat dahil because out of our imperfections, Ikaw ay perfect enough, Lord, to use us from glory to glory. Salamat din, Panginoon, dahil si dami po ng church sa buong Bacoor, dinala mo po kami sa Abundant Life Church Philippines. Dahil naniniwala at nananampalataya kami, our church will be used by God mightily in the last days. Lord, we are not the tail, but we are the head. We are going to lead, Panginoon, the body of Christ to transform people's lives, Panginoon. At alam po namin, ang lahat ng katuruan, Panginoon, na ipinapasa po sa amin, ibinabahagi sa amin, hindi po ito mananatili sa aming kaisipan. Ito po ay mananatili at maitatanim sa pinakamatabang bahagi na aming puso, na hindi po ito magiging head knowledge, Lord, but kami mismo, Panginoon, ay babaguhin mo from glory to glory. Lord, right now, I speak life to decree and declare that each one of us, Panginoon, na naririto, will continually, Panginoon, be dependent on you. At wala po sa amin, Panginoon, ang magkakasakit. Wala sa amin, Panginoon, ang mapapahamak. Even death is powerless in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama, dahil alam namin sa panibagong linggo, patuloy po naming mararanasan ang katapatan mo, ang pagpapala mo at pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-uwi. Dali mo po kami, Panginoon, sa pansamantala naming tahanan at madatnan po namin aming mga mahal sa buhay na may lingiti sa kanilang labi. Hanggang sa muli, Panginoon, kami po ay gagamitin mo, Panginoon, para sa advancement ng iyong kingdom at tangi ikaw lamang, Panginoon, ang may taas sa aming mga buhay. Tanggapin mo, Ama, ang pinakamataas na antas ng pagpupuri, pasasalamat, pagdakil at pagluwalhati at ang lahat po nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Ito pong ating